Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong weekly messages for August 27 to September 2nd. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung anong sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandun na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. At maaari din po ninyong isulat yan sa comment section po sa baba ng video. Thank you. So Libra, tingnan natin kung ano ang ganap para sa iyo. Ano mga mensahe for you for the week of August 27 to September 2nd. Pauna mensahe ni Libra, Mule, someone is extremely stubborn and unwilling to change. Ayan. Definitely, kilala nyo to Libra. Maaring person ninyo to, maaring kamag-anak, kapatid, no? Maaring parent ninyo yan, na maaaring merong advice kayo at hindi naman kayo sinusunod. Maaaring anak nyo din yan. We have April, ayan, so tapos na ang April this year, so this may be for April next year. Maaaring meron kayong plano, na gusto ninyong isakatuparan around April. May mga ganyan, maaaring meron kayong mga binabalak na event na nasisimulan ninyo around April. We have heart, love, deep affection, and caring. Yan. So overflowing with love. Ngayon si Libra, marami kayong ngayon siguro nurturing and cultivating ng mga ganap, in relation to your relationships, magpapakita kayo dito ngayon ng love and pag-care and deep affection, maari sa person ninyo or maaring sa mga mahal ninyo sa buhay, maaring ganun ang sitwasyon ni Libra. Tingnan natin kung ano pa ang ganap for you. Surrender your desire to control people. Ayan. So, being over-controlling can sabotage relationship, Alam naman natin lahat yan, Libra. To more effectively achieve your goals, back off, regroup, and give the situation some breathing room. Mas maiging na lang natin, i-let go natin yung pagko-control over the situations or over people, And let them be. Kasi the more na mas pinipigilan natin, mas kinokontrol natin, parang mas lalong nagre-rebelde ang iba, mas lalong lumalayo ang kalooban sa atin, or mas lalong nagiging komplikado ang sitwasyon, diba? Surrender to your soul's path. Your life's journey has been perfectly designed for your soul's growth. Embrace every lesson and every moment. Yan. Kasi for every, yung mga challenges natin sa buhay, yung mga obstacles natin sa buhay, there is a purpose for that. Kung bakit dumadating sa buhay natin, kung bakit natin nai-experience ang mga yon, diba? Kaya instead na kontrahin natin, instead na labanan natin, let's just embrace it and pick up the lesson na iniiwan sa atin ng obstacles at ng mga challenges na yan, because it is for our highest good eventually. So let's see. Surrender resentments. Holding on to resentments only poisons you. Try to forgive others for their shortcomings and keep moving forward toward positive situations in your life. Ayan. So this is really true. The more na nag-hold on tayo sa resentments natin, mas lalo tayong napopoison, mas lalo tayong nakakapag-isip ng hindi maganda.
no? Mas nagma-magnify ang negative thoughts and negative feelings natin towards the person, kung sino man ang meron tayong resentment towards, 'di ba? Kaya kung handa na rin naman tayo, let's just accept that the things na nangyari, because what happened already, that's already in the past. At mag-move forward na tayo. Mag-isip na lang tayo kung ano ang mangyayari, anong magagawa natin para mabago ang ating sitwasyon, para mas maging maganda ang buhay natin, ang sitwasyon natin, 'di ba? Ang mga nararamdaman natin, instead of holding on to the resentments and to other negative feelings and emotions natin, no? Magpatawad tayo. Kung kaya na ninyong magpatawad sa ngayon, magpatawad na kayo, so that you can move on, so that you can move forward with your life, and you can move towards happiness, towards peace, 'di ba? So what else for Libra? We have rejuvenating rain, clear the past, heal the present. Ayan. Yan, related pa rin dito yan sa resentments, no? I-clear na natin ang nakaraan, mag-heal na tayo sa ngayon para mas maganda ang buhay, 'di ba? Mas magaan ang pakiramdam, mas maluwag ang isipan natin, mas magiging positibo ang mga parating na mga sitwasyon, no, or experiences natin sa buhay, Libra. We have staying focused, hold the course. Ayan. Be laser focused on what you want to do in life, no? Mas magandang ganun kaysa yung mga distracted tayo. Kaya maigi na tanggalin na natin sa isip at sa puso natin yung mga negative feelings and emotions, because those are blockages, no? Those can delay the beautiful things na dapat na mag-unfold na sa buhay natin, kasi those are that has a negative effect sa buhay natin, sa pag-iisip natin, sa nararamdaman natin. Kaya let go of anything, no? Anything that doesn't serve your highest good, at tanggalin na yan, that can serve as distractions as well sa inyo, you know. Kaya remain focused, hold on the course, because you are on the right path, no? Maaaring ang iba din sa inyo ngayon, Libra, is asking for confirmation, asking for gabay, you know. Maaaring may mga plano kayo, or maaaring meron kayong mga ginawa ng sinimulan ng endeavor ngayon, and you are maybe nagtatanong kung tama nga ang ginawa ninyo, kung nasa tama nga kayong direksyon. And this is, you know, this is the sign for you, this is your confirmation na definitely you are on the right path. Kaya hold on the course, stay on the course, stay on that direction, and remain focused, no? We have watching clouds, lie back, rest, and relax. This is what you need right now, Libra. Makakatulong sa inyo na mag-relax kayo, mag-rest kayo, no? At magmuni-muni kayo. This is the perfect avenue para reflection mode kayo, mag-solitude kayo, so that you can go through your feelings and emotions, no? And ma-figure out ninyo what are the feelings and emotions and thoughts that you need to let go, that you need to release from yourself, para na makausad na kayo sa buhay, 'di ba? Matanggal na kung ano man yung parang pabigat din sa isip at sa damdamin ninyo, 'di ba? So magmuni-muni, you know, that is a perfect situation para ma-figure out ninyo anong mga dapat ninyong alisin at anong mga dapat ninyong i-keep sa sarili ninyo. So tignan natin kung ano pa ang ganap.
we have the Hermit energy. Ayan. So, this is the Virgo energy. Maaaring ang iba sa inyo Libra, merong Virgo placement sa iyong chart, or maaaring you're dealing with a Virgo, or maaari din na a Virgo is going to play significant role sa buhay ninyo around this time. No? Hermit energy, this is also inviting you to rest. This is also inviting you to put yourself into solitude. Iniimbitahan ka rin ito na magmuni-muni ka, mag-reflection ka, go deep within, no? Because there are things na kailangan mong malaman, may mga bagay, gabay, ganon, na dapat ninyong marinig, no? And yung mga yung pag-rest ng inyong katawan, pag-rest ng inyong isipan, no? When you do that, you are allowing your soul to speak, no? Doon nyo lang maririnig ang sinasabi ng inyong sarili, no? Kasi when you are busy, talagang umaandar ang isip ninyo, hindi ninyo maririnig ang inyong divine guidance, no? Kung ano sinasabi ng soul ninyo, ng iyong inner guidance, you won't be able to hear that, or you won't be able to listen to that. Kaya, kailangan mong mag-meditate, kailangan mong mag-reflect, go deep within, patahimikin mo muna ang iyong katawan at ang iyong isipan, and sigurado maririnig mo ang bulong ng iyong soul, ang bulong ng iyong intuition, and that is what you really need right now, Libra, no? Yun ang sinasabi sa iyo ni Hermit energy. There is something na kailangan mong marinig. May something na kailangan mong malaman that can help your soul's growth at this time. No, Libra? Maring naghihingi din kayo ng divine guidance sa ngayon. Kaya maring yun ang pinagpipray ninyo. Kaya kailangan na ninyong pakinggan ang mga yan. Okay? We have the Hierophant. Ayan. So, learning. No? Learning and education is the focus of some of you. May mga sitwasyon dito, Libra, siguro ang iba sa inyo na you are really very curious about. Maari din na this is academic knowledge na gusto ninyong matutunan din ngayon, no? Maaring doon ninyo yan malalaman na knowledge na yan. Maari din na yung knowledge na to is on a spiritual level and makakatulong sa inyo, or maririnig ninyo ang gabay na yan sa inyo by going deep within, no? With the Hermit energy, maaring doon ninyo yan madidiscover. Maaring kaya kayo iniimbitahan ng spirit dito to put yourself in the solitude and stillness, dahil meron siguro kayong kasagutan sa tanong ninyo na kailangan na ninyong marinig, dahil meron ng sagot sa inyo ang divine universe, no, Libra? Kaya you really need to go deep within. You really need to listen to your soul and listen to your intuition dito, no? So, yun din ang ganap. Dahil maaaring nandyan ang sagot sa mga tanong ninyo, no? We have inspiration. Ayan. So, may mga plans, no? Ang iba sa inyo dito, Libra. Maaring yung paglalay back, rest and relax ninyo, maybe you really need that as well, so that you can plan ahead, no? You can plan ahead. Kasi maaring sa isip ninyo, gusto ninyong gawin ang certain thing, no? Maaring that is related to your career, negosyo, or trabaho, or pamilya, relationships. Maaring may mga gusto kayong pagplanuhan, pero maaring hindi kayo nagkakaroon ng pagkakataon because maybe you are always busy, no? Libra, kaya iniimbitahan din kayo na mag-solitude kayo. Kaya iniimbitahan kayo na mag-relax kayo, magpahinga muna kayo, mag-muni-muni kayo, watch the clouds, ng gano'n. Nang sa gayon, malinawan ang iyong isipan at magkaroon kayo ng pagkakataon para makapagplano kayo. Kasi 'di ba, you can't serve two masters at a time. Hindi naman mangyayari na nagtatrabaho kayo and at the same time nagdidiskarte kayo kung ano ang plans ninyo for the future, or kung ano ang plans ninyo dito sa mga certain areas ng buhay ninyo, 'di ba, Libra? Kaya you really need to rest.
no? You really need to rest, step back a little doon sa mga lagi ninyong ginagawa, sa routine ninyo, para makapagbigay kayo ng panahon na makapagplano din kayo sa kung ano man ang gusto ninyong pagplanuhan. Diba? So, maaaring ganun ang sitwasyon dito because it feels like marami kayong ideas na gustong ilabas. Marami kayong plano na gusto ninyong isakatuparan, but hindi pa kayo nagkakaroon ng pagkakataon na talagang pagplanuhan ang mga yan. Makapag-strategize kayo. No, Libra? So that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.